Ating meditation, buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms 46. Psalms 46. Basahin natin ang verse 1 hanggang 3. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumulat at humugong, bagaman ang mga bundok ay maugat dahil sa unos na iyon. Dahil na namin, Panginoon, salamat po sa iyo kong biyaya. Muli namin bubuksan ang iyong salita at dalangin namin na tayo pong bigay sa aming tiwala ng kautuan upang ang salita ninyo, Panginoon, ay manatili sa aming puso na patibay ang aming pananampalataya at maging banal ang aming pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa aming pong Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ito'y awit at panalangin ng isang salmista na tinutukoy at nilalarawan niya ang isang tao na nasa gitna ng trouble. Kaya natin pong pamaga, trusting God in times of trouble. Na hindi lingid sa atin ang nangyari noong 2021. Mayroong isang matinding pandemic at nag-lockdown. At dahil sa lockdown na ito, nagkagulo ang Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas, kundi buong daigdig, global problem ito, global trouble ito. At marami ang nasiraan ng loob. Marami ang mga nagkasakit at namatay. Marami ang nawawalan ng pag-asa. Litong-lito ang lahat ng tao. Mayaman at mahirap, pantay lang. Kahit gaano pa karami ang pera mo, wala ka rin mabibili. Dahil naubos. Dahil ang mga tao ay nagpanik. So pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Pero isang inaasahan natin ang mangyayari sa time na yun. Na lahat ng tao, mabata man, matanda, ay tumawag sa Diyos. Naniniwala ko doon na lahat ng tao talagang tumingala, tumawag sa Diyos. At para sa atin, kung ating pagbulay-bulayan, hindi po aksidente nangyari yung pandemic yun. Sapagkat marahil ginigising tayo ng Panginoon sa ating pong panalangin. At totoo, nanalangin ang mga iglesia na nag-live streaming, makita mo hundreds, thousands ang nanonood, sumasamba sa Diyos at nananalangin. At totoo nga, dininig ng Diyos ang panalangin ng mga totoong Kristiyano. Sapagkat binigyan ng Panginoon ng katalinuhan ng mga scientists, mga doctors, kung paano mag-produce ng vaccine. Hindi lang aksidente. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay upang matugunan ang panalangin ng kanyang mga tao. At yun ay aral sa atin. Kung ating babalikan 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sino ba ang tinutukoy doon? If my people, ng ating mga tao, hindi lahat ng creation, kundi if my people, particular ang kanyang tao, shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will heal from them. At ito po ang kailangan natin. Dahil sa panalangin po ng mga totoong anak ng Diyos, tinugon ang ating problema. Hindi lamang problema sa personal, kundi
lahat po sa buong daigdig. Diyos ay ating kanlungan. Sabi ng David dito, Diyos ay ating kanlungan at kalakasan maging sa panahon ng mga kabalisan. So ang pagtitiwala natin sa Diyos, dapat natin dalhin sa panalangin. Sapagkat kung pagtitiwala natin ay walang gawa, walang silbi patay ang ating pananampalataya. Kaya sa panahon ng problema at mga kabalisahan, maaaring darating pa sa atin, lumapit tayo sa Diyos sa tatlong paraan. Una, lumapit tayo sa Kanyang presensya. Yun ang kailangan natin, Kanyang presensya. Hindi po kung saan-saan tayo lumalapit, sapagkat kadalasan inuulan natin yung ating alam nating paraan sa laman kung saan tayo lalapit. Pero pagdating sa spiritual, dapat tayong lumapit sa Kanyang presensya. Bagamat ang Diyos ay sumasalahat sa atin, pero ano natin yung special presence ng Panginoon ay Kanya yung nilalagay sa iglesia, sa pagtitipon. Kaya sabi sa verse 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Dahil po na tayo dapat lumapit sa panalangin sa ating Panginoon sapagkat tatlong bagay. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating kalakasan, at siya ang ating handang saklolo. Ang Diyos natin ay laging nasa atin. Kapag tayo po ay tumatawag sa Kanya, alam natin na tayo ay Kanyang tutugunin, sapagkat alam din natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Sa tuwing tayo mananalangin, andyan tayo sa presensya ng Diyos para pag tayo ay inilalagay niya sa isang kristal. Ang presensya ng Diyos ay isang banal, hindi tinatablan ng anumang bagay, anumang problema. Kaya kapag tayo po ay nananawagan at tayo lumapit sa Kanyang presensya, para tayo tinatago niya sa bolang kristal. Natatanaw natin ang ating kapaligiran at nakikita natin ang mga kapahamakan, disgrasya, pero nasa loob tayo ng ganyung presensya. Sa taas, sa baba, sa ligiran, sa baba, sa likod. Para tayo nasa bolang kristal. Pinapalibutan tayo ng Kanyang presensya. At nakikita natin ang mga panganib sa ating kapaligiran. Natatakot tayo, pero remember, nandiyan tayo sa Kanyang presensya. Bolang kristal. Ikalawa, sa panahon po ng kabalisahan, magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Hindi lamang sa Kanyang presensya, kundi Kanyang kapangyarihan. Now, dito po, ang sabi po ng ating talata, verse 2, kaya hindi tayo matatakot. Andun tayo sa presensya ng Diyos. Matatakot saan? Matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumulat at humugong, bagaman ang mga bundok ay maugat dahil sa unos na yun, nandiyan tayo sa kapangyarihan. Hindi lamang tayo nagtitiwala at lumalapit sa Kanyang presensya, kundi nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Mapapatahimik niya ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran. Anumang unos, anumang kabalisahan, anumang problema sa ating kapaligiran na gaganap, ito ay nasa kapangyarihan ng Diyos. God is in control. Alam natin, Diyos ang may kontrol. Basahin natin dalawang talata sa Biblia tungkol sa kalikasan, kung sino may kontrol. Ang sabi po sa Psalm 65 verse 7, ikaw ang nagpapatigil ng ugong ng mga karagatan, ng ugong ng kanilang mga alon, at ng pagkakaingay ng mga bayan. Yan ang sinabi ni David. Ang Diyos ang may kontrol, siya ang may kapangyarihan ng lahat ng ito. Minsan, tayo po'y natatakot dahil nawawala ang focus natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Pag tayo lumalapit sa Kanyang presensya, safety tayo. Nasa paligid natin Diyos. At safety naman sa presensya, lalo pang safety sa Kanyang kapangyarihan sapagkat siya may kontrol.
ng ating buong kapaligiran. Psalms 89 verse 9, ganito ang sabi, iyong pinamumunuan ang pagnangalit ng dagat. See? Maging ang pagnangalit ng dagat, ang Diyos ang namumulot dyan. Kapag tumataas ang mga alon nito, ang mga iyon ay pinatatahimik mo. At ito'y nakita natin kay Jesus Christ sa kanyang ginawa sa kanyang mga alagad na sila'y naroon sa bangka at sila'y nahampas-hampas ng lalakihang mga alon dahil napakalakas ng hangin, unos, natakot mga fishermen, mga talagang batid. Ibig sabihin, talagang itong mga fishermen hindi ko natakot sa mga unos, pero nung time na yun, sila po ay umiyak, tumawag sa Panginoon. At ang Panginoon na siya nagpatigil sa alon at sa hangin. Bakit po? Siya may kapangalan. Kaya kapag tayo ay mayroong problema, kabalisahan, kalituhan, sa ating personal o sa global man, mga kapatid, agad tayo lumapit sa kanyang presensya at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. At pangatlo, ay magtiwala tayo sa kanyang katuhunan. Yung kanyang sagot sa ating panalangin. Sapagkat kung tayo magtitiwala sa sagot ng ating panalangin, doon lamang tayo magkakaroon ng katiwasayan ng ating puso. Naranasan ko ito ng hospital. Bali, apat kami, no? Si Baby, Debbie, ako, si Samson. Kami magpapala sa isang kwarto. Tinitignan ko lang siguro ito, mapunggat na lang. Inisip ko naman, makikita natin ako bakit mamatay. Kasi sa x-ray namin, ako lang yung may tubig sa baga. Si Buboy wala. Kaya panay ang, yung pausok para mawala yung tubig. Yun, makikita ko na paano ang tubig. Pero balik kami sa Panginoon. Nag-iwala kami sa Kanya. At lahat ng kilos sa ospital, nakasentro sa amin. Isang bagay na ginamit ng Panginoon in advance, mga kapatid, at kami yung hospital doon, ay yung ating live streaming sa Jesus Kinabuhi. Sila ay mga listener. At nakilala nila kami mag-ama. At inalagaan kami talaga. Sila nagdadala ng pagkain sa amin, mga nurses, at iba pang mga employee ng hospital. Inalagaan kami. Dahil yun ang katuhunan ng aming panalangin. So, yung ating katuhunan, pagtiwalaan natin, habang inilalapad natin yung ating mga kahihiyan sa Diyos. Kapag inilalapad natin, Panginoon, ito yung ating kahihiyan. Ilatag natin sa Kanya ang ating mga kahihiyan. Cast all your cares upon Him, for He cares for us. At dito lang tayo mapapanatag, mga kapatid. Diba? May panahon, darating tayo sa kabalisahan. Lagi tayong magtiwala, lumapit tayo sa kanyang presensya, pagtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan, at umasa tayo sa kanyang katugunan. Kaya nga, sa panahon ng personal o global na problems, yun ang ating gagawin. Lumapit tayo. Ayaw mo na. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Sapagkat ito po bumubuhay ng aming po mga kaluluwa. Minsan, natatabunan ng aming laman, puno ng takot at panamba sa lahat po ng aming mga dinadanas na mga krisis sa buhay, mga karamdaman o mga problema sa ating kapaligiran. Ngunit salamat po sa iyong salita sapagkat natutulog kami manalangin sa inyo sa pamamagitan po ng salitang nagtuturo sa amin ng mga katotohanan. Dalangin sa pangalan ng Panginoon.